Kawawa ang bayan ko, kapag kanakaw na kako. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, nagalit na bias reportera yari kay BP. Nako, tauhan ni speaker na huli na. Yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At eto na nga, pasadahan po muna natin mga kababayan yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Ito pong reporter ng DZMM na si Alvin Ichico, mga kababayan, nagalit kay VP Sara. Sabi niya po dito, pera ng taong bayan ang nagpapatakbo ng OBP, hindi pera ng Vice Presidente. Hindi mo pwedeng iban ang media dahil lang sa tingin mo ay bias or may bias. Bakit? Nako. Ito pong si Alvin Chico, mga kababayan, ay sa ABS-CBN po yata ito yung DZMM, no? Happy dito dahil part owner si Speaker Romualdez ng DZMM. Kita nyo na yan. Mismong siya umamin na part or a shareholder, major, di ba? Major shareholder. Itong si Speaker Martin Romualdez dyan sa DZMM. Kaya naman pala bias ang mga ito marami pong nagko-comment na dapat lang mayari pala si speaker niyan ibig sabihin yan mga kababayan, tauhan ka, di ba? Tauhan ka po ni Speaker Martin Romualdez kasi siya ang boss di ba? Siya ang may-ari, ibig sabihin siya ang boss. Sabi po dito, kwenisyon ni DZMM anchor Alvin Chico ang umano'y hindi pag-accredit ng Office of the Vice President sa kanilang network na DZMM. Giit niya, pera ng taong bayan nagpapatakbo ng OBP at hindi maaaring iban ang media dahil lang sa sinasabing bias. Inamin rin ng reporter na part owner si Speaker Martin Romualdez ng DZMM. Yan umamin po mga kababayan. Hanya may nakapagsabi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw in-credit ng Office of the Vice President ang DZMM. Teka po muna. Hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, pera ng taong bayan ang nagpapatakbo ng OBP. Hindi po pera ng Vice President. Oo nga pero ang nagpapatakbo, ito na lang. Hindi rin po pera ng taong bayan ang nagpapatakbo. Sa DZMM. Ano yan, business yan mga kababayan. At malamang nasusunod dyan ay mga boss. Sino ba ang boss? Diba? Sino ba ang may-ari? May-ari pala yan. Isa sa mga may-ari ay si Speaker Martin Romualdez. Kaya pala bias kayo. Diba? Sige nga, kung hindi kayo bias dyan sa DZMM, sige nga. Tirahin nyo ng tirahin itong si Speaker Martin Romualdez patungkol po dito sa mga nangyayaring mga sinisiwalat ni Representative Toby Chanco. Sige nga, question nyo nga ng personal. Yun mga karibin natin. Kung baga yung credibility nila, diba? Yung pagiging transparent nila ay maaapektuhan because doon po sa kanilang boss na isa Speaker Martin Romualdez. Boss na rin yan kahit isa yan sa mga may-ari, may-ari pa rin po yan mga kababayan. Lalo na major holder, di ba? Paano ba yan? Sabi nga po dito sa komento, ano pala kayo si Speaker Martin Romualdez pala ang may-ari ng DZMM. Sige, mula ngayon hindi na ako makikinig na sa inyo. Kita mo na yan. Even our mga kababayans, no? Nagkakaroon ng sentimento kay BP Sara sapagkat ano ba ang ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte? Diba? Kung hindi nga lang diba? Masyado lang pong pinipersonal nila. Pinupolitika si Vice President Sara Duterte. Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto.
Pasadahan din po natin itong post ng Dare to Us mga kababayan, no? Ayan, no? Sabi niya po dito, eto, Alvin Checo, baka gusto mong i-cover ito. Di ba? Sabi po dito, 19.3 billion insertions for one congressman. First district, isang distrito. No? Another 18.5 billion insertion for a different district. Who are they kong Toby Chanko? Spill the beans na po. Small committee made big insertion. Oo nga no? Tandaan na 410 billion total insertions ng DPWH 2025 budget. So they badly needed the impeachment trial to proceed cover up their sins. Tama po. Tama. Palakpakan natin. Yung impeachment kasi mga kabayan, ang tingin po ng nakakarami ay ito po ay smoke screen, cover up, no? Dito po sa 410 billion na total insertion sa DPWH insertion budget po yan mga kabayan. Ngayon nagkakabistuhan na sapagkat yung ibang congressman tulad po ni Toby Chanko ay hindi na gusto. Maging yung isa pang congressman, di ba? Hindi na po nagugustuhan ng ganitong patakaran ni Speaker Martin Romualdez. Mayroon pala silang tinatawag na small committee mga kabayan na kung saan doon pala ini-insert yung mga bilyones na gusto nilang makurakot. Diba? Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin ito. Ito na naman, si President Bongbong Marcos Jr. nagtatanong na naman, anong gagawin namin dyan? Okay, ito po, dahil po ito dito. PBBM Benenga kulang na abiso tungkol sa racket debris ng China. Pinuna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kulang na abiso sa pagbagsak ng racket debris ng China. Sabi niya po, ano ang gagawin namin dyan? Okay. Ay nako. Diba? Kung hindi nyo pala ang gagawin dyan, ipatimbang nyo na lang yan. Mapakinabangan pa. Pero ito ang matindi. Ito po ang sabi ng ng ating mga kababayan. May mga nag-comment dito Teka lang nakakabahala yan. Wala naman sigurong bansa na nagpaalam na mag-test. Okay? Ganyan. Pero at least dapat capable tayo na to detect and accurately track missiles na either passing through directly above or near Philippines, then intercept if it harm us. Oo nga, magandang point dito mga kababayan sapagkat meron ba tayong ganun? Meron ba tayong mga racket din, yung mga, di ba? Hindi ko lang alam Pero kung meron man, wag na nating ipakita para hindi alam ng China, no? Okay. Ang dami pong nagko-comment dito mga kabayan at sinasabi po nila na kung hindi po alam yan kung hindi po alam ang gagawin ay patimbang na lang. At saka sabi po baka lang yan, baka tinitest na po tayo ng China, baka sa susunod daw. Ito sabi po natin mga kabayan baka sa susunod malalaking missile na ang bumagsak sa Pilipinas. Nako po. Delikado ito mga kababayan. Dapat ngayon pa lang ma-resolve na po ito. Kung gustong ma-resolve ng administrasyon, dapat na-resolve na po ito. Mag 3 years na. 3 years na mga kababayan simula ng pag-upo ni President Bongbong Marcos Jr. hanggang ngayon. Hindi pa rin po nare-resolve ang problema dyan sa kung hindi man po ma-resolve ng talagang diba yung talagang makontento yung dalawang panig, no? Dapat talagang mag-usap ang mga ito at magkaroon na lang muna ng mutual agreement, no? Maging mapayapa lang yung mga tao dyan, no? Sa bagay, wala naman yatang tao sa West Philippine Sea kundi mga authority, di ba mga kababayan? So, what I'm trying to point out, maging yung mga mangingisda, yun, maging mapayapa lang yung ating mga mangingisda dyan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Ano ang gagawin namin dyan? Ipatimbang nyo na lang po yan, Mr. President. Okay, ito pa mga kababayan, Mr. President pa rin. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., education. Ito.
Sabi niya po dito, education yung aking sinabi sa SONA na ang bawat pamilyang Pilipino mayroong college graduate o mayroong nag-graduate ng TESDA. Bawat pamilyang Pilipino, yun para sa akin pag nagawa natin yun to. Successful yun. I think it is doable. Yan. Alam niyo kung ano naalala ko dito mga kabayan? Ha? Alam niyo po kung anong naalala ko dito sa sinasabi niyang doable? Yung 20 pesos na kilo ng bigas. Di ba sabi niya doable din yun. Inabot po ng 3 years. Nga. Okay. After po ng term ni President Bongbong Marcos Jr., baka doon pa lang maging doable to. Di ba? Kasi every 3 years nagiging doable. Yung iba parang kinalimutan na yata mga kababayan, no? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Doable ba talaga? Ha? Bawat isang pamilya pwedeng magkaroon ng college graduate at graduate ng TESDA. Yan po ang pangarap, no, ni President. But anyway, wala namang pamilyang hindi nangangarap na mag-graduate po yung kanilang mga anak. I think this is not hindi po ito hindi po ito nakasalalay sa presidente. Kung di nakasalalay po ito sa mga pamilya, no? Pero kung susuportahan po ng presidente itong sinasabi niyang mga bawat isang pamilya magkakaroon kayo ng scholarship, full scholarship mga kababayan. Bawat isang pamilya, full scholarship. Pwede 'yon mga kababayan. Pero sabi niya, pinag-iisipan pa kung doable, ba? I think it is doable. So, doable naman daw. So, tingnan po natin mga kababayan. Baka ito na po yung sinasabi niyang legacy niya. Nako po. Ito mga ka-review natin. Last po natin pag-uusapan. Tapos i-play na po natin yung video. Ito po. Ito naman po si Jose Claire Castro. Sabi po dito, unang-una dapat mapaalala natin sa ating Vice Presidente na hindi administrasyon na President Bongbong Marcos Jr. ang nagsampa o nag-submit ng articles of impeachment. Ang gulo nyo. Si President Bongbong Marcos din sinasabi, hindi ko kontrolado ang aking mga kaibigan dyan sa House of Representatives. No? But you are the President, Mr. President. No? Pag sinabi mong itigil nyo na yan, dapat titigil yan. If you really have a political will. No? Kasi hawak mo naman yung, hawak mo po lahat ng ahensya, department, because you are the president. Diba? Hawak yan. Huwag na tayong paano kung hindi sa masasabing hawak, diba? Pagdating sa budget, hindi ko to pipirmahan, hindi nyo ako sinusunod Diba? Hindi nyo sinusunod yung sinasabi ko, bakit ko naman pipirmahan itong gaan na ito? So, yun dapat ang, diba? Mindset mga kaubayan. Kapag hindi ka na sinusunod ng mga tauhan mo, bigyan mo sila ng leksyon for them to follow your orders, mga ka-review natin, di ba? Pero dito, mukhang naghuhugas kami na naman po ang administrasyon. No, na wala po silang kinalaman dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa palagay niyo po, mga kababayan, ikaw nanonood ngayon, wala ba talagang kinalaman ng presidente dito po sa mga nangyayari sa House of Representatives? Isipin mo pinsan niya po, yung speaker. Madali niya lang pong tawagan yan kung gustuhin niya. Madali lang pakiusapan yan kung gustuhin niya. Pero anyway, wala naman daw kinalaman ng presidente. So i-accept na lang natin na wala talagang kinalaman ang presidente. Mahirap po ang ipilit natin, di ba? Ito mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito at bigyan pa natin ng reaksyon. Kung kanina po si Alvin Checo ang umiyak, ngayon naman po, ito naman po si Karen Davila mga kababayan. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Si Karen Davila po, gines kagad. Alam nyo naman, syempre, unang araw, ang dapat i-guess ni Karen Davila, yung pinakamahusay na pwede niyang i-guess na kontra sa ginawa ng Senado, si Adolf Ascuna po. Sa kasawiang palad,
Huli na nang nalaman ni Karen Davila na pabor pala. Hindi nyo kasi nauunawaan yung utak ng mga justices eh. Pabor si Ascuna sa ginawa ng Senadong botohan. O, hindi mo natira yung Senado, yun yung purpose nila, di ba? Yan po ang sinasabi natin eh. Yung isa hindi makatulog, yung isang kontrabulate, si Karen Davila, ay nag-guess. Kasi kala nila kakampi nila si Ascuna eh. Ginis si Ascuna, pinakamagaling sa mga justices na kumukontra, dating justices. Alam niyo po kung bakit? Siya na pinakamagaling. Kasi yung iba nag-uulyanin. Yung ibang dating justices, nag-uulyanin na. Alam nga naman, i-guess niya uli si Munsod eh. Hindi po justice si Munsod Kumilik lang po yun dati. Okay, si Karen Davila. Ano po, medyo... Alam ko yung... Kasi si Ascuna, isa po siya sa bumabanat sa desisyon ng Supreme Court. Sabi, ang kay Ascuna naman, kay Adolfo Ascuna, dati rin siyang justice eh. Ang sabi niya, no, dapat daw hindi yung wala sa konstitusyon, dapat daw hindi nilagay. Kasi ang kinukontra naman ni Ascuna, yung mga provisions na bago. Sabi nga po ng lahat ng constitutionalist, lahat po ng pagpapasya ng Supreme Court, nagiging bahagi na po yan ng batas. Ngayon, dahil sa magulo po, magulo po yung House of Representatives sa kanilang pagsasampa ng reklamo, kinakailangan ilinaw tuloy ng Supreme Court. Masama po ba yun? Napahirapan? Talaga naman dapat pahirapan eh. Kung binoto po yan ng 32 million at pwedeng tanggalin lang ng 300 congressman, di congressman na lang po pabotohin natin kung sino gusto nila. Hindi po yun eh. Dinidefeat po niya yung purpose ng pag-elect mo ng Vice President. Imagine niyo wala pala kayong ebidensya. Ngayon lang po natin ngayon ko lang natuklasan akala ko bago yan tanggapin ng Senado, mahigpit yung ebidensyang, ngayon po pala. Yun yung tinututulan ni Ascuna. Akala naman ni Karen Davila, napahiya si Karen Davila, una, sa pagkuha nila ng guest. Siyempre, pang-kontra kagad, yung pinakamatalino. Di ba si Ascuna na yun? Hindi naman siya sabihin na mas matalino siya kay Carpio at saka kay Carpio Morales. Kaya lang, mas pa siya eh. Sa edad siguro o di ba? Ang sinabi ni Ascuna ganito. Kasi unang tanong pa lang, alam mo na kagad, doon patungo si Karen. Sabi, sang-ayon po ba kayo sa botohan na naganap sa Senado? Sang-ayon ako, Karen. Hindi pinalata ni Karen, nagulat siya, nabigla. Hindi po yung ine-expect niya. Ang ine-expect niya siguro sagot ni Ascuna, hindi siya sang-ayon. Sang-ayon siya kasi in-archive lang. Hindi dinismiss, di ba? Yun eh. At saka ito yung nakita ko kay Ascuna, bagamat kontra pa rin siya. Kasi tinanong sa kanya bakit daw yung sinabi ni Chis Escudero na kayo mismo, hindi kami nag-TRO, nakiusap lang. Nakiusap lang daw. Si Davide kasi nun, ay ini-impeach din po ng House of Representatives. Nakiusap lang yung Supreme Court na status quo ante. Nakiusap daw sila, wag nyo na ituloy. Dahil matino po si Jody Venecia, sa tingin nyo ba, pag nakiusap na wag ituloy, presidente nga nakiusap dito sa pinsan niya eh. Wag nyo nang ituloy yan, sabi ng presidente. In fact, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo yung presidente. 2 milyon para hindi na matuloy yung impeachment.
Hindi nakikinig. Imagine niyo yun, merong kukontra sa inyo na 2 milyon agad. Wala kayong pakialam. Bakit wala silang pakialam? Yan yung magandang katanungan. Kasi alam nila may boto sila sa Senado. Kaya sinagad-sagad nila. Di ba? Wala ba nakaisip sa kanila na divisive to? Wala pong pakialam. Ano ngayon kung maging divisive yan? Hindi pa naman ako presidente. Ang importante sa amo nila, sa mga congressman, ma-eliminate yung mga posibleng kalaban. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Kawa ang bayan ko, kapag nanakaw na tao.